Magsitayo. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao ang pangalan Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng mga manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Pakitingnan nga ang katabi. Banal na ba yung katabi? Banal na ba? O inaamin ba natin na tayo ay makasalanan? Taas ang kamay ng makasalanan. Siyempre, yung mga banal na, papunta na yan sa langit. Diba? So tayo, na mga makasalanan, mahina pa, nakakagawa pa ng kasalanan, kaya tayo pinag-ipon ni Jesus. Tandaan niyo po, ang pagdiriwang ng misa ay pagdiriwang para sa mga makasalanan. Kaya kung sa tingin mo, wala ka ng kasalanan, sa tingin mo, mabait ka na, di wag ka nang dumalo ng misa. Kasi, malinaw naman sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay nakikisalo sa mga makasalanan. So kung baka mamaya, nagsisimba tayo, tapos tingin lang tayo ng tingin sa iba, yun, makasalanan yun. Tapos ang tingin natin sa ating sarili, walang kasalanan, out of place ka. Diba? Hindi ka kabilang. Kasi nga, ang salo-salo natin ay pagtitipon ng mga makasalanang tinawag ni Jesus. Naintindihan ba yun? Kaya, wala tayong karapatan kahit sino sa atin na husgahan ang mga inanyayahan ng Panginoon. Sa paano paraan? Minsan, nagsisimba tayo, inuhusgahan natin kapag yung babae, halos panty na yung suot. Inuhusgahan natin kapag yung mga nagsisimba, pag tinignan mo, ay hindi naman kasal yan. Bakit nandito yan? Ay, yung isa, magnanakaw yan. Kaya tuloy, wala nang politiko nagsisimba ngayon kasi ang tingin natin lahat, makasalanan sila. At tayo ay walang kasalanan. So sila lang yung maamin na makasalanan at sila mismo hindi na pumapasok ng simbahan, ayaw na magsimba kasi nga makasalanan sila. Yun ba ang gusto ng Nazareno? Kaya sa ating Ebanghelyo,
sa pamamagitan ni Mateo, no? Bago pa siya naging alagad, siya ay itinuring ng bayan na makasalanan. Pero nilapitan siya ni Jesus, kinausap siya ni Jesus, inanyayahan siya ni Jesus, at ang sabi ay, sumunod ka sa akin. Sabihin niyo nga, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Narinig ba yun? Sumunod ka sa akin. So, hindi sinabi ni Jesus, nang lapitan niya si Mateo, na sabihin niya, magbago ka na. Hindi niya sinabi yun. Kung pwede sana nila sabihin, kasi kadalasan yun ang gusto natin sabihin sa mga taong nakakagawa ng kasalanan. Kasi kahit anong pilit mo, di ba, sa isang tao, kahit anong sabihin mo, magbago ka na, hindi yan magbabago pag ayaw niya. Kahit yung mga atik, yung mga lasenggo, mga sugarol, kahit anong sabi mo, magbago ka na, hindi yan magbabago hanggang hindi siya ang nagdidesisyon para sa sarili niya na magbabago na siya. At alam ni Jesus yun. Kaya nga, tinawag muna inanyayahan muna ni Jesus si Mateo, sumunod ka sa akin. Tapos, nagsalo-salo sila, kumain sila. Kaya si Kristo, nakikisalo sa mga makasalanan. Walang problema. Makikisalo naman siya. Dahil hindi nangangahulugan, nakikisalo si Jesus sa mga makasalanan, gagawa din siya ng kasalanan. Tayo ayaw natin itong mga makasalanan niya. Huwag tayong pupunta dyan. Siguro sadyang, alam mo, mahina ka, na kapag nag-join ka doon sa grupo ng mga makasalanan, makakagawa ka rin ng kasalanan. Pero kung matibay ka, kahit ilagay ka sa gitna ng mga makasalanan, hindi ka magkakasala. Kaya si Kristo, kapiling ng mga makasalanan, at hindi siya nakagawa ng kasalanan, bagkus siya ang nakapag-influensya doon sa mga makasalanan na ayusin ang kanilang buhay nang hindi niya pinipili. Kaya matapos nito, iniwan na ni Mateo ang kanyang trabaho na nagdudulot ng pagkakasala, sumama na kay Jesus, nagpahayag na rin ng mabuting balita. Yan, ganon ang ginagawa ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Kaya mauintindihan din natin, kahit na ilang taon na ang samahan? 16. No? 16. At napakatyaga ng Poong Nazareno na sa loob ng 16 na taon, kasama at sinasamahan kayo ng Poong Nazareno, kahit hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin magbago. Pero hindi siya umalis. Sinasamahan pa rin tayo. Pero umaasa siya isang araw, magdidesisyon ka na aayusin mo na ang iyong buhay. So, ilan taon na tayo magkakasama dito? Ilan taon mo ng misa dito? Pang-anim na. Pang-anim na. At taon-taon sinasabi ko din, dapat sa susunod na anibersaryo, kasal na. Meron na. Sa Quiapo, ilang taon na nagdidibusyon. Magdadasal para tumama sa loto, magdadasal para tumama sa sugal. Pagtapos pagdasal, diretso sa bisyo. Pero si Kristo, nandagan tayo. Tayo lang talaga yung medyo naiksi ang pasensya. Kasi gusto natin, pag sinabi niya magbago ka na, ngayon agad magbago ka. Ganun kasi tayo. Naiinit tayo. Pero yung kabutihan ni Jesus, hindi siya nauubusan ng paghihintay. Tuturuan niya tayo ng tuturuan hanggang sa isang araw matuto tayo at hindi lang basta susunod kay Kristo, kundi aayusin na natin ang ating buhay.
Amen? Magsitayo ang lahat.